atrasado ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan na dapat sana ay simula na bukas. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpreno sa pagpapatupad niyan. Dismayado naman ang transport groups sa dagdag bawi sa gitna ng mega oil price hike. At nakatutok si Ivan Mayrina. Inanunsyo kahapon ng LTFRB ang taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Pero bago pa ito maging epektibo bukas, pinigil ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya inutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike. Sa tingin ng Pangulo, sa kasalukuyang sitwasyon, ang kailangan daw ng mga commuter, ng mga manggagawa at estudyante ay ang pag-alalay ng gobyerno. Pero ang dagdag bawi, ikinadismaya ng mga transport group na iniinda ang halos dumoble ng presyo ng produktong petrolyo. Sabi nila, barya na nga lang daw, ipinagkakait pa. Pinaasa tayo, hindi pa nai-implement, binawi na. Ito po yung masakit sa atin. Hindi pa nai-implement, binawi na, purong sulong, laban bawi, itong ating pamahalaan sa gitna ng krisis. Kung tutusin, alikabok lang yun, yung pisong yun. Kumpara sa diesel na kinikonsumo namin sa araw-araw na pamamasada. Titigil na lang po kami yan. Oo, kasi naman magpagod kami na wala kami may uuwi kahit pang bigas-bigas man lang sa pamilya namin. Ang Pangulo may pangako sa sektor ng transportasyon. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Kailan may idadagdag ng Pangulo at magkano ang kanilang idadagdag? Kagaya po ng nabanggit ko, ang assistance to individual in crisis situation 5,000 ay kulang po iyan sa itinaas po ng presyo. Sinimula na kahapon ng DSWD ang pamimigay ng tig 5,000 pisong ayuda sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Sa susunod na linggo naman ang iba. Pagkatapos naman ng Semana Santa, sisimula ng distribusyon sa mga nasa probinsya. Sa isang pahayag, sinabi rin ng Department of Transportation na minamadali na nila ang paglalabas ng fuel subsidy para sa mga kwalipikadong driver at operator. Ipinag-utos din ng Pangulo ang libreng sakay sa buong bansa at para naman sa MRT at LRT, magpapatupad ng mga diskwento. May aasahan din daw na diskwento sa toll para makabawas din sa gastusin sa transportasyon. Kahit na may malaking gulo na nangyayari, ay ang aming hangarin ay basta't kaunti lang ang mararamdaman o sana man, kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Idineklarang sufficient in grounds ng House Committee on Justice ang ikatlo at ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dyan, sisimulan na ang pagdinig ng komite sa mga reklamo sa susunod na linggo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. The third impeachment complaint, the fourth impeachment complaint is declared sufficient in grounds. Ngayong idineklara na ng House Committee on Justice na sufficient in grounds ang third at fourth impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, uusad na ang impeachment proceedings sa hearing proper. May nagtangkang kumontra. Madam Bipo, dapat we should have determined the sufficiency in ground before we voted for sufficiency in form and substance. We need to provide him a copy of the rules. Again, the proceeding before the Justice Committee, Honorable Marcoleta, is summarized into 5. And you can confirm this from the rules of impeachment adopted by the 20th Congress. 1 is form, 2 is substance, 3 is ground, 4th is hearing proper, and 5th is the determination of probable cause. After that, we go to the plenary. Basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito. At nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga
tanong na maliwanag naman po sa ating rules. Sa Consolidated Verified Answer ad Cotelam ni Duterte, pinulaan niya ang komite dahil may double standard daw ito sa pagtalakay ng impeachment complaint sa kanya at kay Pangulong Marcos. Wala raw nakalagay sa reklamo na ultimate facts na kailangan sa isang impeachment complaint at nalabag daw ang kanyang karapatan sa due process. Hindi na ito gaanong tinalakay ng komite dahil maliban sa hindi naman daw nito isa-isang sinagot ang mga alegasyon, ang mga inirereklamo niya sa proceedings ay hindi sa komite dapat idulog. It alleges violation of due process and failure to state ultimate facts. And these are matters which should not be addressed to the Justice Committee. This should be addressed to the Supreme Court via a petition. I maintain the position that the committee observed the necessary requirement of due process. Ang unang araw ng hearing proper ay nakatakda sa March 25. Ayon kay Luistro, bibigyan ng notice si VP Duterte at ang mga complainant para humarap sa komite. This will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. What is important is to give ample opportunity to the complainant to present their witness and evidence per ground. Paano kung hindi dumalo ang bise? This is her prerogative. Her presence during the hearing proper and even her presentation of evidence is actually part of her right to due process. So, if the respondent is not interested to present her evidence, I don't think that there will be proper party to do that presentation in behalf of the Vice President. Nakikita rin ng ilang miyembro ng House Committee on Justice ang posibleng pagdulog ulit ng bise sa Korte Suprema. Handa naman ho yung komite na harapin po yung lahat ng aspeto na pwede hong banggitin ng Pangulong Pangulo dahil I think as far as we're concerned from the beginning up until today and moving forward, yung po nga binabanggit niya na wala daw pong due process, hindi ho yung totoo. Di ba? Base sa konstitusyon at sa rules on impeachment, may 60 session days ang House Committee on Justice para tapusin ang impeachment proceedings. At base sa kahulugang binigay ng Korte Suprema, ito ay isang calendar day na nagsagawa ng sesyon ng Kongreso. Pero binigyan ng plenaryo ng otorisasyon ang komite na magsagawa ng mga hearing kahit pa mag-recess na ang Kongreso sa March 21. So, matatapos po yung 60 days, I think in 5 months' time. So I am anticipating, no, that after a lengthy presentation of evidence in the third impeachment complaint, baka pagdating ng fourth, magkaroon ng adoption yan. Because it will be very, very tedious kung ipapa-identify mo ulit isa-isa yung the pieces of documents which are being offered in support of the allegations in the third impeachment complaint, no? I don't think it will extend up to 5 months. Hindi pa tinalakay ng komite ang mga mosyon ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno para kunin ng House Committee on Justice ang protective custody sa nagpakilalang dating aide ni VP Duterte na si Ramil Madriaga at sa pagsabina sa mga financial records na konektado sa bise. Tatalakayin daw ito sa hearing proper. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Arestado ang 2 sangkot umano sa iligal na droga na nahulihan pa ng baril at granada. Isa sa kanila, bistadong sangkot din sa nakawan at pamamaril noong nakaraang linggo. At nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Sa bahay na ito sa Payatas, Quezon City, nahuli ng mga operatiba ang 2 na target ng kanilang bypass operation. Itong mga subject namin for VIBAS ay isa sa mga nagtutulak o involved sa illegal drugs dito sa Payatas. Bukod sa ilang pakete ng umano'y shabu, nakuhanan pa sila ng baril at granada. Napag-alaman din ng mga otoridad na ang isa sa mga naaresto ay suspects sa nahulikam na robbery hold-up sa isang convenience store sa Fairview nitong March 12, kung saan binaril pa ang gwardiya ng nasabing tindahan.
Ito daw po nahuli namin sa bypass ay isa sa kanilang mga person of interest na bumarel or kasama doon sa bumarel, doon sa hold-upan, doon sa store. Sangkot din umano siya sa serye ng mga nakawan sa mga convenience store. Sa katunayan, merong 8 kaso ng pagnanakaw at illegal discharge of firearms. Pero hindi ko ang bumaril. Hindi po. Sino yung bumaril? Yung AJ po. Kasama mo yun? Opo. Ano lang ang role mo? Ano po, driver lang po. Tama ba na sa ang sabi ng pulis kayo ang mga tumitira sa mga convenience store? Opo. Bakit? Dala lang po ng kahirapan. Nadamay lang po. Nadamay sa Tinago ko lang po yung kaibigan ko. Sinampahan na ng mga reklamo ang mga suspect. Kabilang na ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at illegal possession of firearms. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Daan-daang tricycle driver ang hindi pa rin nakatanggap ng ayuda ngayong ikalawang araw ng pamamahagi nito dahil wala umano sila sa listahan. May ilang nangangambaring baka kulangin ang 5,000 piso kung magtutuloy-tuloy ang krisis. Bagay na ikokonsulta na raw ng DSWD. Nakatutok si Ian Cruz. Mabilis na nakakuha ng 5,000 pisong ayuda ng DSWD para sa transport sector ang 47 taong gulang na taga-Pasig na si Oyo Boy. 2 dekada na anya siyang tricycle driver bagaman sira ngayon ng sasakyan. Malaking tulong anya ang ayuda ngayong maliit ang kita nila bunsod ng mahal na gasolina. Sa tricycle ko rin po kasi medyo may sira po. Sobrang napakahalaga po kasi tulad ko may pinagdadaan din kahit nalaking tulong po. Dahil tuloy-tuloy ang pamamahagi rito sa Barangay Pineda, pati mga nakaschedule mabigyan ng hapon ay pinapunta na ng umaga. Pero may ilang wala sa listahan ng 1,500 target bigyan ng ayuda roon. Kinuha ng Pasig City Hall ang kanilang mga detalye. Malaking bagay po yan sa akin, sir. Dahil po? Lalo na isa sa sobrang taas ng gasolina. Halos ang kinikita andun lang mapunta sa gasolina. Sa payout center naman, sa Katipunan Park sa District 1, Quezon City. Halos 300 ang wala sa listahan ng mahigit 2,000 benepisyaryo. Nagpapasa naman kami ng requirements pero nitong lumabas itong mga listang master list, wala yung pangalan namin. Kaya hindi ko namin alam kung saan nagkaroon ng problema. Ipinasumite na sa kanilang toda ang kopya ng kanilang driver's license. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, kinausap na rin niya ang mga pinuno ng toda para ayusin at isumite ang mga wala sa listahan. Meron pa tayong bukas. So ang sabi namin sa kanila, una, hindi kailangan mangamba, hindi kailangan mag-worry na hindi kayo makakatanggap. Pero kahit may nakatanggap, may pangamba, baka nila kulangin ang ayuda kung lumawig pa ang krisis sa gitnang silangan. Sa mga susunod na araw, pagka ganito pa rin yung sitwasyon natin, baka pwede pong madagdagan pa po sana ito. Ikokonsulta ito ng DSWD at ipakukwenta sa economic team ng gobyerno. Pero sa ngayon, bibigyan muna ang iba pang nasa transport sector at nasa labas ng Metro Manila bago silipin kung pwedeng umulit ang mga nabigyan na. Unahin muna namin, sundan na namin to ng MC Taxi, yung TNVS, mga jeep at service delivery. Sila naman pagtutuunan natin ng pansin at lalabas na rin tayo ng Metro Manila. Samantala, handa na para sa nationwide transport strike bukas ang grupong Piston para ipanawagan ang pagbabasura sa oil deregulation law at pag-alis ng excise tax at VAT sa produktong petrolyo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Posible umunong mabasura ang ethics complaint laban kay Senador Bato de la Rosa kaugnay ng pag-a-absent niya kung ngayon diringgin ang reklamo. Hindi kasi tulad sa maraming kumpanya, walang no work, no pay sa rules ng Senado. Ayon po yan sa chairman ng Ethics Committee. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mahigit 4 na buwan na mula nang huling pumasok sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Hindi na siya namataan doon mula nang umugong ang balitang may warrant of arrest laban sa kanya ang International Criminal Court. Dahil dyan kung kaya may nakahain ng ethics complaint laban sa kanya pero nakabinbin pa rin ngayon. Katwiran ng chairperson ng Ethics Committee, kung ngayon ito diringgin, madidismiss lang kaagad ang reklamo. Wala kasi sa rules namin eh. You cannot find it anywhere in the rules.
about that issue on no work, no pay. Kaya kailangan aniya munang amyendahan ang Senate rules kaugnay ng pag-a-absent ng mga senador kung gusto itong tapatan ng parusang walang sahod at masuspinde ang operasyon ng mga nag-a-absent. Dahil pang-anim pa naman ang reklamo kay De La Rosa sa 9 na nakapilang ethics complaints, may panahon pa raw kung aamyendahan ng Senate rules. Pag di umabot yan at ma-dismiss, pwedeng mag-refile agad ang complainant. Dagdag ni Senador J.V. Ejercito, hindi nila pinagtatakpan ang kapwa-senador. Paano po pinagtatakpan? Ngayon nga po ay kami na nga po nagmamadali na ipasa yung adoption ng rules kasi nga kasi meron nga may isang senator na nag-apila nga na dalhin muna sa body para the whole body can decide. Samantala, inadopt ng Senado kahapon ang Senate Resolution 307 ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nagpapahayag ito ng sense of the Senate na dapat protektahan lahat ng Pilipino laban sa extrajudicial rendition o pagsuko sa dayuhang bansa. Hindi ito panukalang batas, kundi panawagan lang na mabigyan ng sapat na oras ang mga Pilipinong may hinaharap na foreign o international arrest na dumulog sa lokal na korte. Tinutulan ito ni Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. While couched in general terms, this resolution arises from specific circumstances involving the former president. The rule of law requires that accountability mechanisms apply equally, regardless of rank. Ginawa po ang ICC para magkaroon ng espasyo ang mga biktima na hindi makakuha ng hustisya dahil estado ang kalaban, dahil makapangyarihan ang kalaban. Yung libo-libong pinatay sa ngalan ng Oplan Double Barrel, na iyan ang paratang sa ICC case ngayon. Yung libo-libo na yun ay hindi nabigyan ng due process. Hindi na sila pinaabot sa korte, kundi diretso sila sa morgue. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Halos kumunot na ang noo ng ilang taga Muntinlupa dahil sa araw-araw umunong water interruption sa kanilang lugar. Paliwanag ng Maynilad, apektado ng amihan ng tubig ng Laguna Lake kung saan galing ang tubig gripo roon. Nakatutok si Bernadette Reyes. 15 oras na wala ng tubig ang bahagi ng Barangay Putatan sa Muntinlupa. Malaking perwisyo para sa mga residente at negosyo roon. May mga estudyante kami na syempre kailangan nilang maligo, kailangan sa pagluto. Walang tubig, as in walang running water na para maglinis, para mag-ayos. So ang hirap, talagang napakahirap. Maghugas po kasi kami ng plato, tapos wala pong tubig. So akala namin naputulan kami. Mag-paper plate na lang po kami for the meantime, kasi wala pong tubig. Sumulat na ang City Hall sa Maynilad para pag-usapan ang dahilan nito at kung paano ito masusolusyonan. Sa paghaharap-harap kanina, pangunawa ang bungad ng Maynilad, sabay paliwanag na pinalalabo ng hanging amihan ang tubig ng Laguna Lake. Record high po yung hangin speed. At hindi lang po yun, yung direction po ng hangin ay papunta po sa intake ng planta ng Maynila, mga planta ng Maynila. So that exacerbated the turbidity concern. Because of the turbidity, we had to slow down the production. Yun yung dapat natin maramdaman na mayroong uninterrupted supply sa atin. So doon po natin sila pananagutin. Dahil sa bumubuting kondisyon ng Laguna Lake, nababawasan na ang bilang ng mga Maynilad customers na apektado ng water service interruptions. Nitong mga nakalipas na araw, umabot sa mahigit 350,000 na mga customers ang apektado ng problema sa supply ng tubig. Nagdagdag din ng water tanker at may mga static water tanks rin para magbigay ng tubig sa mga oras na apektado ang supply. Ngayong araw, bumalik na ang supply sa bahay ni Burley pero mahina naman ang daloy ng tubig sa gripo. Lagi na lang mahina. Kaya po nag-iipon-ipon ng tubig. Minsan talaga natatapat talagang walang katubig-tubig. Bumibili na lang po kami ng mineral. Dahil taon-taon namang may amihan, pangmatagalang solusyon ng Maynilad ang pagtatayo ng bagong treatment plant at dagdag na water reservoir. We cannot control climate change. We can only anticipate the level of impact. So yun yung pinaghahandaan namin. Sana, sufficient na siya.
pero walang kasigurudan 100%. Sa sandaling bumalik na ang supply ng tubig sa inyong lugar, maaaring may kulay ang tubig. Sa ganitong pagkakataon, hayaan munang dumaloy ang tubig ng ilang minuto. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy midweek, chikahan mga kapuso. Mula sa pagiging well-loved housemate ni Kuya, bibida naman for the first time si Anton Vinzon sa isang upcoming Kapuso series. Meron kaya siyang gustong makapareha? Makichika kay Nelson Canlas. Sa gitna ng tagisan ng lakas, siguradong relate ang mga Pinoy sa upcoming Kapuso drama series na sa sentro sa boxing. Bibida sa kamao si Anton Vinzon bilang isang batang boksingero. Marami raw siyang natutunan sa kanyang past projects tulad ng mga Batang Riles at kanyang stay sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. This is my first time to be a lead. Ako lang mag-isa to be lead kasi grupo kami sa mga Batang Riles kaya kinakabahan. Pero I will do my 101% po talaga for this show. Sa kamao, reunited si Anton kay Bruce Roland. Nakatropa niya sa mga Batang Riles. But this time, hindi magkasangga ang kanilang roles. Ibang-iba to. Di ba nung Batang Riles, ito boxing talaga boxing talaga. Papakiramdam ko, madali lang yung laban dito Masusuntok ko lang to. Mahina lang to si Antonio Di ba? Kaya tingnan natin. Makakasama nila sa serye sina Neil Ryan Sese, Ami Austria, Wendell Ramos, Katrina Halili at marami pang iba. Mas more drama, 'di ba? Hindi yung masyadong scampi na, alam mo yung mga soap dati na bigla kayong sampalan or whatever, ganyan. So ito, may puso. Kasama rin sa serye ang real-life dad ni Anton na si veteran action star Roy Vinzon. But interestingly, hindi tatay ni Anton ang role niya sa serye. Ayoko sanang tanggapin to. Dahil tatay ako Pero lolo ako niya dito. Ayoko sanang tanggapin. Ayoko sanang maniwala Hindi pa nire-reveal kung sino ang makakapareha ni Anton. Kung sino magbigay sa akin ng management, why not? And kung kikitaan ng chemistry, wala naman akong pinipili. Ngayon may Carton, may Kirsten, Lelton. I hope sana maka-work ko po sila soon sa GMA. Online, isa sa mga layag na layag ang Cartoon Shippers o Anton at kapwa housemate na si Carmel Collado. I was shocked that time nung paglabas ko ng bahay na may karton pala. Pero very grateful din na maraming nagmamahal sa amin ni Carmel. I'm really proud of her sa nangyari sa buhay niya, sa nangyari sa success na nangyari sa music niya, sa music career. And sana maimbita ako sa concert niya in the future. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.